Okay, pag-uusapan natin ang panalangin. Pero baka sa paraang medyo bago sa pandinig mo. Ang paghimay natin ngayon ay galing sa isang aral ng Church Planting Institute at nagbibigay ito ng ibang anggulo sa isa sa mga pinakapundasyon ng ating pananampalataya. So, simulan natin sa tanong na to. Kasi aminin natin, madalas ang tingin natin sa prayer ay parang isang listahan, di ba? Isang listahan ng mga gusto nating hilingin. Pero paano kung itong mismong pundasyon ng pagtingin natin ay hinahamon ng material na ating sinusuri ngayon? At dito na pumapasok yung pinaka-core ng idea. Sinasabi rito na ang panalangin, hindi raw dapat monologo. Yung tayo lang ang salita ng salita. Dapat daw isa siyang dialogo, isang usapan. So ang focus lumilipat mula sa pagkuha ng bagay na pupunta sa pagkonekta. Kumbaga, hindi raw siya isang vending machine na huhulugan mo ng dasal at maglalabas ng sagot. Ang kausap natin ay isang persona na gusto ng relasyon. Naku, napakalaking pagbabago niyan sa pananaw. Okay, so para mas maintindihan natin tong konsepto ng dialogo, dadaan tayo sa 4 na mahahalagang punto. Titingnan natin kung anong uri ba ng pag-uusap ito, ano ba talaga ang layunin, paano ito isa sa buhay araw-araw, at syempre, paano kung parang walang sumasagot. Ayan, unang bahagi. So, kung hindi ito shopping list ng mga kahilingan, ano pala ito? Ayon sa ating source, ito ay isang mas malalim at multi-layered na spiritual activity. Unang-una, binibigyang diin na ito ay isang communion, isang pagtatagpo ng espiritu natin at ng espiritu ng Diyos. Alam niyo yun, hindi lang siya intellectual exercise, mas malalim pa isang bagay na nararanasan sa antas ng kaluluwa. Pangalawa, ito raw ay isang sinasadyang tag-focus. Sa gitna ng lahat ng ingay, mga trabaho, pamilya, social media, ang panalangin daw ay yung moment na sadya mong pinipindot yung pause button at sinasabi mong, okay, saglit lang, sayo muna ang buong atensyon to. At ito, yung pangatlo, na baka pinakamahiro para sa atin, ang paghihintay. Kasi nga, dialogo ito, di ba? So hindi lang tayo ang magsasalita. Kailangan din nating manahimik at maging handang makinig. Maghintay kung ano yung sasabihin ng kausap natin. So kung ganyan pala siya, isang communion, isang pag-focus, isang paghihintay, para saan ba talaga? Bakit siya ganun kaimportante ayon sa aral na sinusuri natin? Well, ayon sa source, ang pinakapangunahing dahilan ay para mismo sa relasyon, yung fellowship. Ito rin daw ay isang ehersisyo sa pagpapakumbaba, yung pag-amina, Lord, kailangan kita. At sa proseso, nadidisiplina rin natin ang ating mga sarili. At syempre, kasama pa rin dyan na sa pamamagitan nito, tinutugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At para lalong bigyan ng bigat ang kahalagahan nito, ginagamit ng source itong quote mula kay John Wesley. Grabe to! Ang dating kasi nito ay ang panalangin ay hindi lang opsyon, isa itong pakikipagtulungan sa Diyos. Isang paraan kung saan ang kalooban ng langit ay naipapahayag dito sa lupa dahil mayroong humihiling. Okay, ang ganda ng mga konsepto, no? Pero paano natin ito gagawing parte ng araw-araw nating buhay? Dito na tayo papasok sa mga praktikal na hakbang para maging isang habit ang lahat ng ito. May isang magandang framework dito galing kay Pastor Jack Hayford. 3 handog lang daw sa umaga. Simulan sa papuri, para maalala mo kung sino ang kausap mo. Sunod, pag-amin. Isang heart check para walang sagabal sa usapan. At panghuli, pag-aalay ng iyong araw, pagsuko ng mga plano at paghingin ng gabay. Ang ganda ng daloy, di ba? Inihahanda ka para sa buong araw. Pero, maging totoo tayo, hindi laging madali ang usapan. May mga pagkakataon na parang nagsasalita ka sa wala. Paano kung parang walang sumasagot? Tinatalakay din niya ng ating source. Kinikilala ng aral lang may misteryo pa rin sa likod nito. Pero nagbibigay ito ng ilang posibleng dahilan kung bakit alam mo yun parang may static o ingay sa linya ng komunikasyon natin sa Diyos. At kung mapapansin nyo itong listahan, karamihan sa mga hadlang na tinukoy ay may kinalaman sa ating panloob na kalagayan at sa ating mga relasyon. Mula sa kawalan ng pananampalataya hanggang sa mga issue tulad ng galit, mga kasalanang hindi inaamin o maling motibo. Sinasabi nito na napaka-importante pala ng kondisyon ng puso natin sa usapang ito. At heto ang napaka-importanteng paglilinawin. Ang mga hadlang na ito ay hindi raw parusa. Hindi ito yung nagkamali ka kaya di kita papansinin.
Sa halip, ang mga ito ay parang mga natural na resulta na nakakasira sa koneksyon. Isipin nyo na lang na parang signal ng Wi-Fi. Kung mahina ang signal mo, putol-putol ang video call. Ganun daw ang epekto ng mga hadlang na ito sa ating dialogo sa Diyos. At dito tayo iniiwan ng ating paghimay ngayon. Mula sa pagiging isang listahan ng healing, ipinakita sa atin ang pananaw ng panalangin bilang isang relasyon. Isang pagbabago mula sa transaksyon patungo sa transformasyon. Kaya ang tanong na naiiwan sa atin ay ito. Ano kaya ang magbabago sa paraan ng ating pananalangin kung ang sukatan natin ng tagumpay ay hindi oo o hindi, kundi ang lalim ng koneksyon na nabubuo sa bawat pag-uusap?